Ipakilala na natin ang ating hinihintay na talagang kagalang-galang. Siyempre, marami siyang katauhan pero mas kilala niyo siya bilang si Congressman Manik Manaog, Ginoong Leo Martinez. Yan. Magandang hapon. Ang inyong mabalingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakastama Party at your self-service. Sabi na nga ba eh. Kung may napansin ako, very austerity sa Jabato kasi parang di ba nakakahiya nang lumabas na medyo naka-display lahat ng kayamanan. Well, ako'y simple living na ngayon. Buti naman. Kain-kain lang tayo sa fishballan. Siyempre, nagkakapagsakan, nagkakabintangan, nagkakalaglagan, nagpapakumbaba muna tayo. Yan. Pero nagpapaaba sa inyo, Kong. Kamusta naman ang baha sa inyo? Ay, hindi naman nagbabaha sa amin. Wala namang problema sa gayon. Lagi naman kaming handa sa baha. Yan. Bumabaha ng grasya. Oo, ay siyempre, congressman ako Saan po ba naitatago ang mga tagong yaman na yan pag kayo tinatanong? Hindi naman ako nagtatago. Alam naman, basta sinisiguro ko lang na never ending ang project ko. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Bakit? Ay ang aking pinatatayong tulay ay hindi yun over a river. Parallel to the river. Parallel. Ay matatapos ba yan? Hindi. Parallel. Yan ang kulang ng aking mga kasama sa Kongreso yung abilidad. Diba? At least pwede kayong kumuha ng funding every year. Dahil patuloy-tuloy. Ay patuloy-tuloy. At saka hindi mo nanakawin. Hindi na kailangan nakawin. Hindi na. Legitimate yun. Legit. Hindi siya ghost project. Diba? Meron. Hindi nga natatapos. Never ending. Eternal project. Yun ang secret. Grabe, some are smarter than the others. Talaga, ibang klase. Siguro maraming mga politiko manonood ngayon dahil kukuha kayo ng tips mula sa ating butihing congressman. Pero magkano muna tayo? Konting lang. Si Ginoong Leo Martinez, kung hindi niyo na ay in character po siya kasi ngayon. Pero siyempre, lumaki tayo. Parang lumaki tayo tapos magkakailan. Lumaki tayo na napapanood natin siya. Hindi lang po ito sa komedya, no? Hindi lang po siya talaga magaling na artista. Pero yung pumupukaw po ng ating mga damdamin dahil ang joke, ang satire, ito ang lagi binasabi ni Sec Llamas This is the highest form of comedy, di ba? Is satire. That truly is an art form. At siguro masasabi ko, at least, syempre biased ako Yan ang henerasyon ko Pero ibang-ibang mga programa dati. Meron siyang kagat, meron siyang patawa, pero may social commentary siya At saka yung attention span ng tao ngayon, iba 40 seconds, kailangan tapos na yung dati. 2 minutes max. Very, very Paano nice. ba Ginoong Leo nagsimula ang konsepto mo? Dahil nung una pa lang, akala natin, parang ang sarap panoorin. Pero ngayon, relevant na ang mga politiko, lalo na yung pinoportray ni Ginoong Leo Martinez nga na ostentatious, na kung ano man. Paano po nagsimula yan, Ginoong Leo? Well, actually, dahil ako ang director ng Mongolian Barbecue. Yes, correct! Idol show. Ayan yun. Ngayon, si Mr. Shuli, sabi ko, sabi niya, kailangan may ini-interview ako na para lumabas yung satire ng political satire, lalabas doon sa mga interview. Ay sabi ko, wala namang papa-interview sa iyong congressman. Correct! Kaway lulukuhin mo lang, ay huhubaran mo. Ay paano, hindi na matatakot sa iyo yun. Ay sabi niya, ay kung ikaw na lang ang maging congressman. Sabi ko, sige, pero kailangan ang gusto ko ay batanggin nyo. Kasi colorful, no? Medyo may ang kinuha kong ang parang ang peg ko ay dalawang tao. Si Bono Adaza, ang matandang Bono, at saka ang aking kaibigang kabayan na si Nani Perez. Ay, dalbigote! At saka yung boses ni Nani, yung paggayon ni Bono Adasa na know it all. You learn something new every day. Talaga yung papalay. Buti na lahat nyo sa aming programa. Dahil ako talagang, akala ko, original na talagang trailblazer. Galing sa kung saan ito. Pero ngayon po, dahil
lumalabas na po ang mga... Pareho tayo, Ginoong Leo. Nahihirapan din kaming maghanap ng guest na mga politiko dito. Umiiwas eh. Kaya satire talaga ang sinasabi yun, the best. No? Sige, magbalik tayo sa ating programa. Meron po kami dito, Ginoong Leo, ng mga joke. Siyempre, makikibahagi po tayo. Okay. At meron po talaga nangunguna rito sa mga jokes. Sige. Mangunguna na tayo, pero basahin ko muna yung komento ni Estrella. Sabi, naman hindi siya, naman daw kayo laseng. Pero ito, una nating jokes. Kung si Senator Cheese at si Senator Bato ay kasama sa sinasabi ng Pangulo na sa bilangguan magpapasko. Ano yung handaan nila? Doon sila magpapasko sa bilangguan. Ano yung magiging handaan nila? Anong handaan nila? Sa kulungan. Sa kulungan? Ano? Di queso de bola. Dali mo muna ang kape ni Congressman. Pwede rin pansit bato na may keso. Nag-deviate ito. Ay, ako na, sige, meron ako. Ano naman ang pasalubong? Yan, ha? Ni Senator Grace po. Di ba nabanggit siya? Correct. Akalain niyo ba naman? Nadami ang listahan ng magnanakaw. Nadami. Bumaba. Parang River Project. Walang katapusan, no? Haba ng pahaba. Saan kaya papunta ito? Ano naman ang pasalubong ni Senator Grace po kay BBM sa Simbang Gabi? Yan. Si Senator Grace po magpapasalubong. May pasalubong? Ano kaya yun? Fruit, ano yun? Di, Po Tubongbong. Yeah. Poto bongbong. Meron ka ba, Alan? Pero kilala niyo ba si Congressman Miao Miao na kababayan ng ating guest ngayon? Ay, shucks, hindi ko na... Bago nyo ano yan, winelcome ko na yan. Sa Lakas Tama Party. Abay, magalakas din ang tama. Putangin ng yan. Ay, bipinin nyo. Putangin ng yan. Anong dala ni Congressman Kiko sa potluck? Sa Christmas party. Yung parang, di ba pag nakikita-kita? Hindi yung pulang blazer, pulang suit. Hulaan ninyo kung anong dala niya. Ano kayong bit-bit ni Congressman Barsaga? Ano? Di fruit sayad. Ay! Hindi tama yan. Lakas Tama Party. Talaga, bahagi na to ng Nako, partido. malalagot tayo nito mamaya sa principal. Ay, ako naman. Pati si Kong. Meron ka. Ay, ano naman ang dala ni Presidente BBM para pagsaluhan? Ay, nako, pati pala ang Pangulo kailangan magdala din, syempre. Ay, syempre, kung galing ka kung nanggagaling ka kung saan-saan. Wala daw murahan. Wala. Sabi ka. Ayun panghimagas na lamang ng Batanggenyo. Hindi Panghimagas namin. Bawat salita ay meron. Hindi daw yung mura. Hindi naman mura yun. Hindi naman. Bulaklak ng dila. Pagmamahal. Parang ako na yung DTR dito. Noted. Noted. Ano ang dala? Lumpiang Shanghai. Yan ang bit-bit ni Pangulo. Ay, kumidala naman si Pangulo, ay siyempre, ang BP ay meron din. Meron din, siyempre. Ang Vice President, meron din. Ano ang bit-bit niya? Ano nga? Ano? Ay walang nakakaalam. Bakit? Secret yun. Confidential. Parang mga pondo. Ay, siya. Kung Gusto meron. ninyong malaman. Please. Siya, meron din. Meron talaga. Yatos. At kung ano-anong mga pangalan na iniligay daan. Baka may bit-bit na Mary Grace pa. Nagsisimula po tayo sa 3,914 live viewers. So, hiningi ako ng konti pa umanhin daw, sabi dahil sa mga tagapakinig natin. Pinaliwanag na nga po ni Congressman Manik Manao na ito ay bulaklaking mga salita laang. Ay, nalahawa. Wala namang ibig sabihin. Wala. I mean, nasa meron nga yung mga kababayan ko. Ay, anak. Ay, honor ka pala. Ay, honor. Ay, di appreciation yon. Love yon. Parang hyperbole. Di mura, mahal. So,
wala sa pagbigkas, wala sa salita. Sa konteksto. Nasa intensyon. Yan. Wala namang Intention. Kagaya ng pagnanaka. Wala namang intention doon. Oo, walang intensyon. Walang Yan. intention. Masama. Nabigla lang. Nabigla. Nagising lang, nandun ang malita. At ang uso ngayon, nagbabluff lang. Ang apo ko nga, sabi, pretend only. Yan. Sumasakit ang tiyan ko. Okay.